Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. EPAL. Ito pala ang latest. Narito na mga epal, mga eksperto pagdating sa Artistalandia. Samahan at alamin ang mga latest chika. Hatid ni na Miss F, Fernando Guzman at Joey Austria. Ano na? Teka. Wait! Ito pala ang latest. Babatiin na natin ating special guest dahil kanina niya pa tayo. Ano? Tapusin nyo na yan, sabi niya. Pakilala mo na. Naiinip na siya. Naku, sige. Pakilala mo na siya para pagbabalik natin mamaya, sisimulan na natin ang ating tanungan sa fortune. Si Direk J.R. Linares at isang multi-awarded director ang ating kasama ngayong hapon. At siyempre, thank you Direk. Maraming salamat. Magandang umaga sa inyong lahat. Sa Miss F at saka kay Joey, no, sa lahat ng inyong mga listeners dito sa EPAL, no, sa DWAN. D1 1206. So yan, mamaya kwentuhan tayo. Napapanood din tayo direct live sa ating mga social media. Marami tayong social media. Yan sa Facebook 1206 AM, YouTube at D1 1206, TikTok at D1 1206 AM, sa X at D1 1206 AM _ sa Instagram at D1 1206. Ayan. Live na live yung nakikita ko. Diba naniniwala na kayo marami tayong ma-educate mamaya, no? True. At eye-opener yung ating mga pag-uusapan. Sa sitwasyon natin ng film industry isi-share ni Direk JR. Tsaka yung aking mga naranasan. Siyempre, tabo ay experience simula nung nag-umpisa tayo. Correct. Paano nagsimula si Direk? Bakit siya napasok sa industry? Yes. Kukwento yan na ating guest today, ha? Sa ating pagbabalik. Babalik po kami dyan lang kay relax. Huwag kayong alis. Maraming salamat. EPAL. And ready to elevate your career? D1 1206 AM is seeking 4 dedicated radio studio operations specialists to become a cherished member of our growing family. We welcome you if you have a background in. If you're qualified and enthusiastic about joining our dynamic team, we want to hear from you. Send your resume to D1 1206 AM at Capitol Hills Drive, corner Zuzuaregi Street, Diliman, Quezon City, or drop us an email at logansrunprod@gmail.com. Embrace the opportunity to be a part of the vibrant D1 1206 AM community, where we create memorable moments together. Sisilakbo na ang mga damdamin, isang giya sa pagbabalik tanaw sa nakaraan. Huminto saglit at sabay-sabay nating balikan ang iba't ibang mga tugtugan. Dito lang yan sa OPM Rewind. Tayo ay maglalakbay sa kasaysayan ng OPM, mga kantang nagbibigay saya, nagpapaiyak, nagbigay inspirasyon sa bawat Pilipino sa buong mundo. 2 oras ng walang patid na musika mula sa mga paborito nating OPM artists. Huwag palampasin ang pagkakataon na kilalanin ang kwento at puso ng bawat awitin. Kasama ang pambansang tugtugan ni DJ Divine, dito lang yan sa D1 1206, ang bagong radyo ng Pilipinas. Balik tayo sa EPAL. Ito pala ang latest, siyempre, with our guest, siyempre, Direk Jose J.R. Olinares. J.R. Olinares, no? Ayan, nako. Katulad ng sinabi ni Direk J.R. kanina, talaga naman, tatanungin natin siya ng mga may init, para I'm sure naman sasagutin niyo ito. Naman. Pero alamin muna natin paano napasok si Direk sa pagdidirect. Ayun. Actually, share mo yan Direk ngayon. Maraming salamat, Miss F. Actually, I've known you for how many years na? Decades.
siguro 2 dekada na. No? Hindi binawasan. Mabuti nga bawas bawas yan. Hindi 3 dekada. Since 19 I remember 1995 bata. Wow, talaga. Ang bagets na bagets si Derek. Days pa. I was 15 years old that 15 years time. old yata si JR. So, anyway. So, yan. Bakit tayo napunta sa pagganito, no? Kasi after my Japan time, siyempre performer, di ba? Nagdaan tayo ng performer. Tapos, napunta ako sa pagpo-produce ng pelikula, ng mga indie film. And siyempre nadapa din. Sobrang nadapa ako dyan. Talagang nagkautang-utang. Marami talaga. Madugo din mag-produce Hindi kasi biro mag-produce ng pelikula. Dapan-dapa talaga yung aking dyan talagang. Kaso may kasabihan nga di ba na pag sumuko ka, wala na, hindi ka na makakabawi. So, ibig sabihin, kahit tuloy pa rin. Nag-venture kasi ako dati ng pagpuproduce muna ng mga entertainment shows like yung concerts, live shows. Sa iba't ibang lugar, and then hindi naman talaga nagmaterialize. And then nagkaroon ulit ako ng venture na isipan ko ulit. Since creative kasi tayo, no, pag nandito tayo sa industriya. Siyempre wala na tayo dun sa front. Kumbaga gusto na natin yung passion at saka siyempre yung bread and butter na rin nandyan. Ang problema talaga, may kulang na recipe. Kumbaga hindi pa rin talaga, para bang hinahanap mo pa rin yung nag-failed pa rin. So, una talaga, failed talaga. Yung pagpo-produce namin, ako talagang failed. Walang Bakit failed naman sasabi? Hindi siya kumita talaga. Kumbaga, nagkaroon tayo ng mga utang, problema sa partners. Actually, until now, inaano ko pa yan parang, kasi sobrang laki ng mga movie na ginawa ko nung mga time na yon, no? Parang sobrang kasing lawak nung gusto ko, broad, talagang gusto kong malaki agad. Oo. So, gumawa ako ng isang pelikula na all about OFWs. Ito nga yung pinagbibidahan dati nila Sylvia Sanchez, nila Kakay Bautista. This was 5 years ago. Pero, yun, may mga, hindi talaga rin siya nag-materialize kasi I don't know bakit. Maganda naman yung yung storyline for me. Hindi pa ako hindi pa ako director. I venture parang supervising producer. Okay. So ako yung nag-create ng mga project, no. So ang mangyari, since wala naman tayong budget, so naghahanap ako ng mga partners. Natapos ang movie, naipalabas naman pero hindi kumita because I don't know, siguro hindi tinangkilik. And then the problem is since yung dati natin ng mga quality, hindi na ngayon po pwede. Kasi yung dati HD quality lang Yes. Yung way back 6 years or 7 years ago, wala pang masyadong, kumbaga kung mag 4K quality ka before, mahal ang rental ng isang equipment, no? So, that's why siguro, hindi naman siya mainstream budget. Siguro magagastos ka lang ng mga 5 million, pero that is big pa rin, no? Malaki pa rin yan. Super laki pa rin. So, yun yung aking naranasan. Kaya sabi ko, since I have experience production management, alam ko na rin yung mga gastos, paano ba maggumawa ng pelikula. Kumbaga, alam ko na from sa baba hanggang sa taas, from scratch. Kasi na-train, kumbaga hands-on din ako pag may mga ginagawang movie, no? So anyway, sa mga ibang yung mga directors natin, yung mga film director din nakilala ko before, nagtiwala din naman na nagawa naman actually ang pelikula. And then yun nga, that's why I decided to enter into filmmaking. Nag-stop ako ng yung ganun, yung pag-produce, no? Kasi wala na hindi ko nakakayanin, kumbaga baka mamaya magpatong-patong lang ang problema. So, itong first or second project, i-dispose na lang or kung sino man yung gustong bumili. Although thankful naman, nabili ng GMA yung iba kong film na although kasi sila yung namimili wala namang ibang mga local dito na namimili. Or else siguro yung acquirement license, yung Netflix lang, pero hindi naman yan yung quality before. As I've said, yung
hindi siya 4K quality. Mataas ang ni Netflix. So hindi siya pwedeng kumuha no sa atin ng ganong quality. So that's why local din ang bumili. So mura lang. Yes. Wala tayong choice kaya binenta namin. And then etong pag-enter ko ng filmmaking before pandemic pa lang. So medyo bago pa, before pandemic. Before mga 2020. So nag-aaral pa lang ako niyan. Start na ng pandemic, March. I entered into a filmmaking workshop muna, production management, director of photography, and then yung script writing, kasi ang isang pelikula dapat sa director, 'di ba, galing? Yes. Hindi dapat sa scriptwriter manggagaling. Iba rin yung scriptwriting. Yung galing sa scriptwriter, tapos ipapadirect lang. Kadalasan talaga, ang isang storyline galing sa director. Kakambal dapat yun. Kasi para alam mo, mas madali. Ano? Yes. Oo. Direk, ano yung unang pelikula mong ginawa talaga? Actually, I started in documentary. So, nagdo-documentary muna ako. Kasi na-hired ako bilang kanilang media director ng Philippine Drug Enforcement Agency. PIDEA. That's my training ground nung time na yon. Ikaw ang gumawa ng mga docu nila. Puro mga all about drugs. Parang drugs, no? So actual 'yon. So ginagawan ko 'yun ng parang reenactment. So every operations nila, meron silang mga parang nahuli. So kukunin ko yung mga narrative report, tapos ginagawan ko 'yan ng reenactment. So, doon ako nag-practice. Kumbaga, one man team lang. Ako rin yung cameraman, ako rin yung nag-i-edit, tapos ako rin yung nagsusulat nung script nung ano. And then I use the actual agents na sila na yung mag-artista. Sila na rin. Tapos pinapalabas ko yan sa aking channel, at the same time yun doon sa channel nung Philippine Drug Enforcement. So para siyang exciting part, parang entertainment, pero medyo sobrang lakas nun. Million ang views. Yun. At doon ka nagsama at sunod-sunod na, no? Sunod-sunod na. Main movie? Nag-start ako ng main movie ko, yung actually small budget film yon, pero naipalabas naman namin sa sinihan. Kumbaga nagkaroon ng 7-day showing, no, sa regular showing. So it's called entitled Layas. Yung Layas na 'yon, kwento ng 5 kabataan na street children, and then pinagbibidahan ni Joe M. Basco, Nadine Samonte, nila Michelle Vito, Alex Medina, at saka ni artista. Yung isang influencer na SOCMED influencer na TikTokers, yung Nami, no. So yung ginawa ko yung concept na yon, tuwan-tuwa naman yung producers, kumita sila kasi mga pambata. Until now, pinagkakakitaan kasi nagsushowing sa schools. Kasi it's all about parang street children's na from the province and then napunta sa Manila. Merong pang-bata. That's why I call it Layas yung title, no? Kasi naglayas, tapos and then it's inspirational. Yun yung kwento nun. Then may mainstream film, yung film ng PIDEA. Remember ata nagkaroon tayo doon sa ng parang press conference sa Valenzuela. Saan ba tayo nun? Manila. So nagkaroon kami ng ako nag-direct talaga nun. It came from my idea. Pinagbibidahan naman ni Phoebe Walker at saka ni Rich Azul, no? At saka ni Maxine Medina. Entitled The Buy-Bust Queen. So kasi may Buy-Bust na dating movie with Direct Eric Mati. So since ito talaga, it's an agency approved movie, pero hindi galing sa kanila yung pera noon. So, mayroon kaming private na producer. So, ang ginamit ko lang yung mga PIDEA locations, mga uniforms, mga logistics, kasi pwede naman yun. So, basta wala lang budget na involved. So, yun. Nag-showing din yun ng, it's a 7-day showing in regular screening. Pero ang kagandahan nun kasi sinuportahan yun ng buong kapideyahan ng from Region 1 to So parang proud sila na may pelikulang ganon. Kaya
hindi siya nag first day, last day. Talagang tuloy-tuloy siya. So, at least kumita rin naman ng konti yon yung movie na yon. At least meron ka palang mga movies na ganyan na talagang tumatak sa mga So, yun agencies. yung tapos yan. Here it comes itong isang pelikula ko na bigyan nga tayo ng imbitasyon na mabigyan ng kumbaga mag-participate do sa Serbest International Film Festival sa Republic of Moldova, yung Sagrada Luna. Kakalabas lang ito noong July 24 sa cinema. Sad to say, bumagyo. Sobrang lakas ng typhoon noon ni Karina ba 'yon? Oo, so medyo ayan yun, no? Yung poster. Sagrada Luna. Sagrada ito yun Sagrada Luna. So showing last time nung July 24. Okay naman kasi naka 7 days din tayo, but sad to say yung 3 days natin nasayang dahil ng opening niyan sobrang baha dito sa Kamaynilaan. Kumbaga nagsara lahat ng mga theaters. Tapos ang kagandahan lang nito ay mayroong isang grupo na tumangkilik. Tapos, ang ginagawa nila ngayon, nagkakaroon sila ng mga sariling parang private screening. Yung isang NGO actually, this is a group. I am part of this group din. 6 million members ito. So, inaano nila ngayon, kumbaga, ginagawa nilang private screening for their parang fellowship. So, para itong brotherhood group It's called Eagles. So, Eagles. Yun. Every area nagkakaroon ng tipon-tipon tapos nagpapalabas nito, and then part of their parang fundraising na rin. So yan yung agreement namin. Story of what ba yung Sagrada Luna? Actually the story it came from me, written by Ping Medina. Si Ping. Galing din si Ping Medina artista rin ba si Ping dito? Dito hindi siya artista dito, but he write the story kasi way back nung pandemic magkasama kami sa buong Mindanao dahil artista ko si Ping sa The Bay Bust Queen. So ang buong Mindanao inikot namin for promo tour, no? So nag-uusap kami, sabi naman niya sa akin, this is my first full length kasi nag-workshop daw siya kay national artist Ricky Lee. So sabi ko naman, sige, bibigyan kita ng pagkakataon, baka mamaya kaya mo naman. Then let's try. So sabi ko, ito yung gusto ko. The story is cultism, no? Cool. So, ano siya? Kumbaga, it's a dark film to. Kaya yan naman ang gusto ng mga European, di ba? Yes. Mga film festival. Dark. So, that's why nakita siguro nila yung nakasama kayo sa kanilang so, listahan, although hindi pa naman tayo official talaga na nominee, it's an invitation pa, citation pa lang. And sana nga sana ipag-pray natin na tayo mapili is din yun kumbaga sa isang Pilipino na I don't know, hindi ko kasi masyado pang nakita yung information ni Serbest, no? International Film Festival. So Eastern Europe sobrang layo malayo to, taas ito ng Greece nasa yung area na to. So maganda naman, so prestigious din to. Bibihira lang din ang magkakaroon ng siguro ng ganong citation. So yun itong Sagrada Luna, this is my last na pelikula. And ngayon, yun nga, yung tungkol nga sa and then ako din, advocator din ako ng mga indie film na hindi na papalabas sa yan ikukwento ngayon direct, no, Joey? Mga cinema. Sa cinema. Na hindi na ipapalabas. Mga indie movie na yes. sa Alam cinema. niyo, Miss F, kasi kaya ako siguro nung last time din, di ba yung OFW, malalaki artista, di ba? Sylvia Sanchez, Kakay Bautista, we have Rafael Rosel. Pero hindi siya naipalabas sa cinema. Anong naging dahilan noon? Nung panahon na yun, yung panahon na yun, we don't have an idea on how to market or on how to distribute the film. So, kasi ang alam natin, mainstream lang yung mga nagpapalabas. Yes. Yung mga mainstream productions. Yung mga malalaking, buti nga ngayon, inallowed na ng ating Cinema Exhibitors Association or of the Philippines, yung tinatawag nating CEAP, na nabibigyan na ng pagkakataon na yung mga indie pwede nang talagang lumain up at sumali na sa mga malalaking pelikula. So yun na ngayon yung nagpasalamat din po tayo diyan. So although
andun pa rin yung malalaki, yung big giant talaga na giant na mga productions. Na-intimidate pa rin yung mga indie natin. Oo, siyempre kasi giant nga yun, tapos sila indie, no? Baka hindi sila makasabay. Yes, opo. Kaya yun ang iniisip din nila, no? Opo. So, na-intimidate pa rin tayo, kaya advice ko sa mga filmmakers o yung producers na gumagawa. Kasi sayang din yung mga pelikula eh. Kasi nandyan kami. Nandyan na ako eh. Kumbaga, yan na yung experience namin hanggang ngayon. Dinadala ko pa. Kumbaga, gumawa ng pelikula tapos hindi na ipalabas. Sayang. Kumbaga, hindi siya matatawag na pelikula yon pag once na hindi mo na ipalabas sa ating local cinemas, no? So, yun. Kaya, if at ever... din ng ibang award-giving bodies kapag hindi na ipalabas sa regular cinemas or regular showing ang isang pelikula, hindi kumbaga yun ang requirements ng mga award-giving bodies. Hindi pwedeng ma-cite hindi, ma-cite ng mga award-giving bodies. Okay. Pag hindi naging regular palabas sa sinihan. Yep, okay. Nag-ticketing. Ticketing, yun. Nagbayad ng ticket. The same rate ba ang ini-impose ng mga cinemas sa indie independent film tsaka sa mga lalaking production? Parehong din ba cost niya? Actually, Joey, bali, yung indie film natin, the film is mainly ang tawag natin dyan eh. Mainly parang mainstream pero independent ang productions, yung nagpapalabas. Ang natin dyan, hindi siya same rate. 380 yung 300 dito sa atin dito sa NCR 380 pesos yung yung mga mainstream. Meron din namang tinatawag may ibang LGU na nag-i-impose ng parang no amusement tax. Kaya bumababa yung ticket price natin. Kaya mapapansin nyo merong 275 pesos. 280. 'Di ba? May LGU na hindi nag-i-impose ng amusement. That's why si cinema din binababaan niya. At saka may bagong memorandum ata ngayon na if I'm not mistaken na yung mga local films ay dapat mababa. And I don't know kung sino nag-impose nito. Parang hindi pa yata yan na sinusulong yan. Para bumaba yung ticket price natin. Actually, ang dami nang merong gustong mangyari yan. Pero hanggang ngayon yata walang klaro, no? Wala pa tayo. Actually, yung Sagrada Luna. May mga memo lang inaano sila. Pero yung Sagrada Luna po, sa NCR, sa Mega Manila, 275 lang yung tickets niya. So, may nakita din akong ibang mga local na indie film. Ganon din, naka-uniform siya sa 275. Okay. Siguro more pa, no? Kung para pasukin lang tayo. Yun din. Kasi ang aking advocacy, ahead. Miss F, kanina, nagkwentuhan tayo sa likod, yung pagdi-distribute ng pelikula sa mga sinihan. Yun nga, so ang dami nating kilala, hindi yun kapag kwento natin sa likod, hindi na ipalabas kasi malaki yung gastos. Oo nga. Gumastos sa pelikula ng malaki, pagdating sa sinihan, gagastos ka ulit ng malaki. Another gastos di ba? Ang tanong, kikita ba yun? Babalik ba? Di ba? So yun po yun. So, siyempre, pag pupunta ka dun sa mga mainstream na mga distributor, talagang it's a millions, no? May pressure. Kaya ang hirap din, talaga. Tapos na yung pelikula. Tapos na yung pelikula, pero hindi pa rin may showing dahil yun nga, yung kailangan nila ng distribution. Correct. And sad to say, mismo ang FDC pinagsasabi from January, local films, wala pang kumikita. Buti nga itong Joshua and Julia movie, ay naka-jackpot na kumita. Pero siyempre Joey, given kasi nga mainstream to. At the same time wala namang nakaka-afford for Julia and Joshua na mag-produce kung hindi lang sila din na mainstream, no. Pero given talaga with equipment of resources, equip of the promotion and talagang at saka siguro sa storyline magaling naman talaga. Given yun, talagang sobrang laki and talagang na-amaze kami. Bilang independent distributor din ng pelikulang, hindi lang pelikulang Pilipino, pero ngayon as of now, mga local na indie film, no? Actually, meron akong indie distribute ngayon. Ako po ang nag-distribute ng Wild Boys.
So, kay Carlos Morales, no? So, directed by Carlos Morales. So December ang company ko, yung nag-distribute niyan, yung Pinoy Flix, December 18. So, kumbaga nakakakuha ako ng kumbaga pinilit kong makakuha kasi prior to film festival. 1 week na lang. Parang hindi ka na makakapag-extend din. Kahit na kumita yan, tatanggalin ka. Puno na kasi yung dito. Dito na yung film fest Papasok na yung film fest ng 25. Hindi na ibabalik yan actually. Actually, pinaliwanag ko naman sa ating producers na ito mangyayari niyan, kahit malakas ka, ang mangyayari niyan, hindi ka na babalik kasi ang film fest hanggang January yan. January 4 or 10, ganyan. Ayun, sana maging maayos yung anyway, hindi ko naman pinipreempt sa ating producers. Siyempre, company kami sa distributors, nasa line-up naman na makikita naman yan. At sinabi mo sa producer yung totoo na hindi na pwedeng bumalik. Hindi na, It's 7 days lang. Hanggang 24. Hanggang 24 lang sila. Oo, kasi talagang Tuesday. papasok na ang 10 pelikula no? Yes. Kalahok sa 50th anniversary pa ng film festival. Na ngayon naman, meron silang 50 pesos, no? Oo, mag-start na yan nito. Mag-start yung... Malapit na mag-start yan. Yung 50 pesos lang yung mga lumang movies na pinalabas sa MMFF. Alright, Papalabas sa mga sinihan. 50 pesos lang ang ticket. Sana nga ganun Actually, Miss F, kung nakikinig yung ating butihing FDCP chairman si Direk dapat kasi nga ako kasi hindi lang ako nagde-direct kasi I became nadapa na ako na producer. So kumbaga alam ko yung mga hinaing talaga ng lahat. Kumbaga sana nga talaga magkaroon ng masulong yung protection, hindi lamang ng 'di ba sinulong na natin yung protection ng aktor, protection ng crew, 'di ba? Na batas na. Pero yung protection ng producer, wala pa. Ano ba yung gusto mong protection ng producer? Kasi dapat po, meron po tayong sa mga sinima natin. Kasi unang-una, ang sinima natin, andyan pa rin ang kanilang, yung kanilang monopoly. Ang sabi ng monopoly natin, kunyari, ikaw ay isang indie, bigyan ka lang ng 5. Yes, given, nabigyan na natawag ka na regular screening for 7 days. 5 But you have 5 cinemas lang. How many cinema branches man meron tayo? We have at least 300 cinemas in nationwide. Pero once na napasukan niya ng kasi ang rules 2 local films every Wednesday. Dalawa lang. And then the rest niyan puro mga Hollywood films. 'Di ba? Masyado tayong nalimitahan. So, sana magkaroon ng ganun. Katulad namin, former independent producer na nalugi talaga ng todo. Talagang hindi lang nalo, talagang gumapang. Pero, ito, talagang kami, itataas pa rin namin yung passion namin. Kumbaga, siguro dahan-dahan kaming gumagawa ng sarili nating pangalan. So, kung sakali mas gusto mo na wag limitan sa 2 pelikula ng Tagalog lang ang pwede i-showing. Kung maganda nga sana, kung po pwede nga. At damihan yung sinihan. Yes po. Ililimitahan din pala. Alam nyo ba sa mga cinema din po yan? Discretion din po ng mga cinema. Minsan hindi nila kinukuha kahit anong namin, push namin. Minsan may gusto kang panoorin sa isang mall. Wala doon. Yes. Siyempre ikaw wala. Ayaw mo nang lumipat ng iba. For example, nandito lang sa ganitong mall, tas malayo yung kabila. Oo nga, actually. Isa sa dilema yan. That's the dilemma of the producers. Talagang wala talaga. Sabi ko, wala. Bagsak. Kaya yung iba umiiyak. Yung iba nagkakaroon ng problema right after the showing. Kasi di naman sila nakabawi. Doon nila marirealize na grabe pala na experience ng mga independent producers. Opo. So yun yung natin, yun yung aming pinaka-experience. Kaya kung gusto yung kunyari gustong gumawa ng pelikula, ang bilis lang kasing gumawa ng pelikula, Joey. Sobrang bilis. Ngayon sa digital age natin. Sino Sagada? Ayan, pwede daw natin ipalabas yung ating trailer, no? Pag may oras pa. Yan, may check oras. natin, no? Ngayon napakita na natin. Bago tayo lumabas ng 1:29. Sige nga, play natin ang movie na Sagada. Okay. Ayan. Film by Jose J.R. Olinares. Naalala mo pa ba ng mga bata pa tayo? Nandedekwat lang tayo para may makain.
Pero tingnan mo itong ngayon. Lahat ng Si nakikita Jeffrey natin, and Simon Ibarra. hawak natin. Simon, one of the best actors. Yes. Gilinawin ko lang ha. Hawak mo. Supremo ka naman sa sitio mo na Nakita mo yung baston niya. Yan yung pinaka-epic dyan, Joey. Lapit na akong ay masaya. Sa langit walang gabi, lahat ay masaya. Marisol, lahat ng tentasyon nasa mundong labas. Opo. Ang ganda talaga dito. Handang-handa na akong mabago ang buhay ko. At gagawin ko ang lahat para ito na ang Mga veteran actor din ang ginamit ko rito, sila Leandro Sino ka? Baltimore. Paano ka nakarating dito sa Si isla? Rush Flores. Mahalaga. Paano ako nakarating dito? Dalhin sa kapilyang estranyo. Ito. Baka nakikilala mo. Saan mo nakuha to? Pamana sa akin ng aking magulang. Para sa paborito kong anak. Salamat na. Ganda po. Bago siya lumako. Hirap, sobrang hirap namin yung shooting nito. Bakit galit na galit ka? Pwede. Kaya nga, ayun. Ayun sa akin yan! Sila! So I shoot this film in entire film in an island Saan yan? sa Alabat Island. Alabat. Sa may Quezon. Kilaran. Doon sa kabilang side ng Alabat, yung no signal. 8 days ako nag-lock-in. In fairness. So napalabas na yan? Yeah, 24. Nung July. Ayan. Sad to say nga, bumagyo Sagrada na. Luna. Ayan, siyempre, yan ang napapanood Yan yung yung mga island. kaibigan na nanonood sa amin. At siyempre, bago tayo magtapos, Joey, ha, gusto ko muna batiin ang aking cousin ng happy birthday. Happy birthday. Si Ate Laila. Ay, Madam de la Laila Cruz de la Tan, Cruz no? Tan. Ng Gimba Happy Nueva birthday. Ecija. May favorite cousin. O, di ba? Lahat naman favorite ko. No? Pero isa sa Ate Laila Tan, no? Ate Laila de la Cruz Tan. Happy birthday. Ayan, siyempre, talaga, ang ganda ng pelikula mo, ha, in fairness. Hindi namin napanood. At saka parang time yun na i-rerun ulit. Kasi diba, controversial Pastor Kibulo. Parang somehow, malapit ang diba? Anyway, naku tayo magpapaalam na Joey. Maraming salamat po sa direct nakakabitin kang direct nabitin tayo, kausap. babalik ka. Oo nga, no? Yan, Anyway, happy anniversary sa aking loving wife. Happy anniversary. Happy anniversary sa inyo, direct, ha? Apo. At tayo po ay, siyempre, ito po si Miss Epasin Fernandez Guzman. At ako naman po si Joey Austria at dito lang sa Epal. Ito pala ang latest. Thank you, you. Direk. Thank you. Saan po. Thank you.